Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin Sinabi mo nung nakaraang patinig, 10,000 lang. 10,000 po. Wait a minute. Po, konti lang po. Magkano ngayon konti? 100,000? 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Ito ang Wow Trending. Huling nagsisinungaling pero todo deny pa rin. Sa pangalawang Senate hearing, sinabi ni Franz Ruiz na mura lang daw ang bayad niya sa apat nila na abogado. 10,000 lang daw dahil kababayan ng asawa niya na si Pablo. Pero nang tanungin ulit ito ni Senador Rapi Tulfo bakit apat ang kinuha niya na abogado, sabay sumingit din nang tanong si Senador Jinggoy Estrada na magkano. Dito na sinabi ni Franz Ruiz na 200,000 daw. Wow! Nais din ni Senador Tulfo na kumuha ng private detective para mag-imbestiga sa mag-asawang Franz at Pablo dahil nagtitinda lang daw ng gulay pero afford nila ang apat na abogado. At dahil na rin sa ginawang pamamaril kay alias Dodong na walang ibang sospek kundi ang mag-asawang Ruiz. Napakasinungaling ng among ito. Grabe, ang tigas, ayaw pang umamin sa kasalanan niya. Gustong lumusot lahat ng paraan gagawin nito. Mas matapang pa ito kaysa asawang lalaki. Nambugbog talaga ito. Sa vision ko, parang salita niya, parang nakikita ko kung paano niya ginulpi si Nanay LV. Halatadong liar siya, di siya makatingin ng diretso ang likot ng mata. You don't have a good memory if you are telling the truth. Ang laki ng sinungaling ni Franz. Kung pinakawalan ninyo sila, walang galang ang amo sa mga kasambahay. Sayang yung pinambayad niya sa mga killer at abogado. Umpisa kasi halata na talaga na puro kasinungalingan na lang ang pinagsasabi niya. Napakawalang hiya niyo, madam. Wala kayong awa, walang puso, walang kaluluwa. Para kayong walang mga magulang, walang anak. Pagtanda nyo, mahihirapan kayo, makarma sana kayo. Diyos na po ang bahalang magparusa sa inyo. Excited na ako na mahatulan ng reclusion perpetua ang pamilya Ruiz. Soon, in Jesus' name, our God is God of justice. Amen. Pag hindi makulong yang mag-asawang Ruiz, wala na talagang kwenta ang mga senador. Pero kapag mapakulong yang mag-asawa, saludo ako sa mga senador. Grabe, mga abogado, mga Ruiz, sana'y hindi mangyari sa pamilya nila ang naranasan ni Nanay LV. Si Fran po. Eh yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Okay. So siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions against Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala. Wala po yun. So, bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit naka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin Sinabi mo nung nakaraang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang makakuha Pinautang kami nyo? na- Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril? O Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa kasi kung
ano sila persons of interest doon po sa pagpasok sa Go ahead, bahay go ahead. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayo mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag 1+1 mo, di ba, nagtitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file po ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Po. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord. Wala po lalo, Your Honor. Drug lord. Wala po. Sigurado ka. Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tolpo, Nice. hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Senator Tulfo sana, tanungin ko sana itong... Mr. Chair, pwede mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na, sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun Kaya dalawa yung tanong ko Diba? So, kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun. Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nag-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Hindi pa rin Okay, sapat. no, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Yun So, ibabalik ko sana sa PNP, nung pinuntahan niyo po yung bahay, nung sa ambush, so meron po kayong mga casing na recover, na ginawa niyo na po ng ballistics, meron po kayo nakuha mga fingerprints. Sir, nung gabi ng 12, sir, 9 p.m. So, doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. Ito. So, wala na-process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro yung area, wala pong nakitang slag na recover po doon. Walang slug, Wala ring cartridge cases, wala po. walang cartridge.
Kasi sabi nagpaputok daw, pataas ba, pababa? According po sa kanyang statement, sir, is pababa yung putok sa kanya. Ilang putok daw po? Dalawa daw, sir. Dalawa. Saan po tumama daw yung dalawang putok? Sabi niya, sir, is pababa. Kaya nga po sa sahig? Sana, sir, kaya lang nung pre-process nga ng ating Kaya nga po sa sahig ba? Dodong, nung nagpaputok, saan ba yung pinaputok sa sahig? Sa dingding? Sahig po. Sahig. Ano yung sahig? Semento, tabla? Simento po, tapos may kwayan Okay. sa baba. Okay, chinek niyo ba yung semento kawayan kung meron tama ng bala? Yes, sir, if I may, nandito po yung team ng forensic group natin na nag-conduct ng crime Okay, scene processing. nasaan? Pwede makausap? Prinosis niyo, kayo po yung nag-process, ano? Sir, upo kayo, sir. Okay. Gusto ko lang po malaman kasi ilang beses nagpaputok, Sir Dodong? Twice? Dalawa po. Dalawa? Tapos, sa pagkakalam mo, kung kaya mo, 45, 9mm, 22, 38. Sa pagkakalam mo lang. Nakita lang ko po ang Malaking baril ba yun? Maliit? maliit lang po. Ang putok niya Okay. po, ikot. Revolver. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Po, basta, Or pwede rin 357. opo, siyempre Basta ikot. umiikot, okay. Opo. So, sa semento pinaputok. Okay. Prinosis niyo yung crime scene. Meron ba kayo nakita doon na tama ng bala sa semento? Good morning, Mr. Chair and Your Honor. Pinrasos namin thoroughly yung crime Can you scene. first identify yourself? You are... I'm Nag-oath police. ka naman kanina, no? Nanumpa ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. And then, administer the oath. Pamsek, saan yung pamsek natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. So, prinosis niyo yung crime scene. Sabi niya, dalawang beses nagpaputok, revolver, so it could be 38, 22, or 357. So, meron ba kayo nakitang tama ng bala doon sa area, sa semento, na kung saan sinabi ni Sir Dodong nung nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay. Wala kayong nakita na kahit na yung tibag ng semento. Wala po, Your Honor. Okay. At wala bang CCTV doon sa area? Wala po, Your Honor. Is it possible na yung bala hindi tumama sa semento, baka tumama sa isang siwang at lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, Your Honor. So it's possible na tumama doon sa siwang. Lumusot, Your Honor. Okay. So hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tingga? Kung yun pa yung sumuot sa siwang? Sumuot, Your Honor. Sumuot? Yes. Okay. Okay. So sumuot sa siwang. So anong kalibre? Wala po kaming nakita. Sabi mo sumuot. Ngayon wala kang nakita. Your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kaming nakita na bullet doon sa... So ano yung sinuotan? Paki-describe nga. Your Honor, yung condition po ng wall nun ay palitan po siya na bamboo, then space, then bamboo. Kaya nga. So doon sa may space maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po nun, Your Honor, ay rice field na. Kaya nga, kahit na, hindi, sa ilalim kasi, di ba? Sahig, sabi mo, semento, bamboo, space, bamboo, semento, space. So, ibig sabihin, hindi niyo ba tinignan dun sa ilalim? The reason why I ask you this, para kung ma-recover niyo yung tingga, pwede niyo pagdating sa forensic na examination, pwede niyo ma-match yun sa mga baril na later on pag na-recover. You follow me? Yes, So, Your ba't Honor. hindi niyo ginawa? Chinek namin, Your Honor. Chinek, wala kayo nakita Wala talaga. po, Your Honor. Totally, thoroughly. Yes, Your Honor. Is that a possibility na sinabi nung victim na pinaputukan siya and then hindi niya nakita yung tingga, hindi niya na-recover? And why is that? Wala. Yung crime scene processing namin, sir, pinrasos namin with effort and thoroughly, wala talaga. Ano ba ginagamit nyo na mata lang? Yes, Your Honor. Wala ba kayo yung device na para ma-check o matuntun yung isang tingga? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba yun? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba nakaka-detect ng tingga? Possible, Your Honor. So,
Wala kayong ganon? Wala, Your Honor. Well, then, therefore, dapat you start procuring or securing that kind of device para next time, hindi kayo pupunta dito sa amin sa investigation, sabihin nyo, wala kami nakita, palaging wala. Para ang pinapalabas nyo, sinungaling yung victim. Diba? So it's time for you to secure that. Tama. Now, babalik po ako doon kay Sir Dodong. Dodong, paki-on yung mic. Opo. Pumasok po yung riding, ay ilang suspect po na nakabonet? Nakabunit po. Ilan sila? Isa lang po na pumasok. Tapos, meron pang nasa labas? Opo, galing sa labas. Safe ang pinto. Okay. Nagulat ako. Mhm. Nagtanong naman siya po, dito ka pala nakatira eh. Mhm. Sabi hindi, tahimik ako. Mhm. Hindi, sabi niya, dito pa lang ka nakatira eh. Na, tahimik ko. Iikot ko sa bahay. Sabi niya, hindi, mamaya, balik naman siya uli. Iikot na ng bahay uli. Sabi sa, So, ibig sabihin, hindi siya mapakali? Labas, pasok, ikot siya, pasok, ikot. Oo, Bakit ikot. niya ginagawa yun? Naghahanap ba siya ng baka meron kang kasama sa loob ng bahay? O hindi na siya mapakali? Sa tingin mo, bakit? wala po, ako lang isa sa bahay eh. Okay. So, labas siya, ikot siya ulit, tapos, Ikot siya, takbo na ako sa palayan. okay. Yun ay matapos siya magpaputok? O, Tapos na po, napaputok. Alexander, pumasok siya sa bahay. Opo, Tapos, tinatanong kung, andito ka pala, sabi niya. opo. Pagkatapos, At tapos, paputok siya. puputok sa labas po, sa may bomba po. Ako naman, Teka muna, nagpaputok siya sa bomba o sabi mo kanina semento? pataas lang putok po. Pangalawang putok na yon. Opo, Oh, yung unang putok, pababa. opo. Tumakbo ka sa palaya. Madilim. O, dilim po, sa palayan po. Okay. So, nagpaputok ka pataas. Opo. Ano yung bubong mo? Nipahat, dingding, yero? Wala po, Tabla. doon na sa labas po, pataas na lang niya po. Sa labas na siya. Opo. Nagpaputok. Okay. Prinosis niyo ba yung labas? Yes, Your Honor. Meron kayo nakitang tingga? Wala po, Your Honor. Okay. So, ngayon, paputok sa taas and then lumabas niya sa tumakbo sa palayan. Takbo na ako po. Tumakbo ka na. Walang sinabi habang Wala po. nagpapaputok. Takbo na lang ako po. Takot ako eh. Okay. Pagkatapos nung makatakbo kayo, hindi kayo hinabol? Hindi po. Okay. Pagkatapos nun, saan ka dumiretso? Doon sa kuan po. Sa Tinangra po. Okay. Yan, ano yan? Tinangra po. Yung bahay mo ba, meron bang ibang mga tao doon na kapitbahay? Layo naman ang mga bahay doon po eh. Kasi secluded. Opo. Okay. Hindi ka nagsumbong sa barangay, sa pulis. Hindi po na papunta kami sa Tinangra. Dumating namin doon, may pulis na. Bakit may pulis? Tinawagan mo? Hindi po. Okay. Sino yung dumating na pulis na responde? Sir, that night, nung nangyari ng insidente, tinawagan ko yung hepe ng... Address the chair, Colonel Danao. Sir, Your Honor, sir. Go ahead. That night, sir, nung nangyaring insidente, tinawagan ko yung hepe ng Paluan, MPS. Pero how did you know about the incident? Paano nakarating sa'yo? Tumawag kasi po ang aming regional director. Paano nakarating sa regional director na merong nangyaring putukan? Hindi ko na po For masasagot. the record, Senator Tulfo, it was through the initiative of this representation when it was brought to my attention by certain media personalities that an incident happened concerning Dodong. So, since this is a continuing investigation, your chairman took it upon himself to call Police Brigadier General Joel
Doria, and probably General Doria was the one responsible for contacting his junior officers. So siguro nag-instruction sa inyo Colonel Danao, si General Doria of Mimaropa, Mimaropa RD. So ako po yung tumawag sa okay. kay General Thank you Doria. po. Thank you, Mr. Chair. So, Colonel Danao, pagdating niyo po doon sa area, ano pong ginawa, ng inyong mga tao, ano pong ginawa nila? Yes, sir. Upon the instruction of our regional director, so I called up the chief of police. Then, rumisponde po sila dun sa barangay Tubili, sir, sa Tinangra. So, sabi ko, i-secure ninyo kasi nga may alleged shooting incident doon. So, pumunta po sila dun, sir, para mag-imbestiga.